Mga kababayan, wala nang pasakali. Diretso na tayo sa usapan. Sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang pinapatahimik. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mainit na issue na pinagchichismisan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Si Vice Ganda, ang International Criminal Court at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o PRRD para sa mga sudidong DDS. Kamusta kayo mga kaibigan? Mga ka-walk with lang? Sa mga kababayan natin sa Riyadh, Hong Kong, Sydney at sa lahat ng OFW sa 35 bansa mula US hanggang Qatar. Saludo ko sa inyong laban. Alam ko mahal ang oras ninyo, kaya panatilihin natin itong malalim, makulit at puno ng katotohanan. Ngayon, target natin ang 100,000 subscribers para maipagpatuloy ang laban para sa malayang pananalita. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at magpadala ng super thanks para sa inyo ito mga kababayan. Kung bago ka rito, ako si Lan, ang inyong gabay sa mga usaping mainit at masalimuot, inspired ng estilo ni Deo Macalma, diretso, matalino, pero may haplos ng katatawanan. Ngayon, pag-aaralan natin ang kontrobersyal na biro ni Vice Ganda tungkol sa ICC at PRRD, kasabay ng mas malalim na pagsusuri sa mga isyong politikal na hinintay natin. Kaya sumama kayo sa akin ha sa susunod na ilang mga minuto. Handa na ba kayo? Game na. Mga kababayan, kamakailan lang ha. Isang biro ni Vice Ganda ang nagpagulo sa social media mula Manila hanggang Jeddah sa isang episode ng concert niya. No? Sa concert niya, nagbiro siya tungkol sa ICC at sa posibilidad na kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero mga kawok, katawa-tawa ba talaga? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit ito nagdulot ng galit sa maraming Pilipino, lalo na sa mga taga-suporta ni PRRD. Si Vice Ganda, kilala bilang Jose Marie Visceral, ay isang icon na ng komedya sa Pilipinas mula sa kanyang mga pelikula tulad ng Ang And the Breadwinner Is na naging top grosser sa MMFF 2024 hanggang sa kanyang role bilang host ng It's Showtime. Siya ang tinig ng masang Pilipino na gustong tumawa kahit mahirap ang buhay. Pero mga kababayan, may linya ba ang komedya kapag ang biro ay tungkol sa isang dating pangulo na minahal ng marami at tungkol sa ICC na isang pandaigdigang institusyon? Saan natin ilalagay ang hangganan? Sa isang banda mga kaibigan, ang mga taga-suporta ni Vice ay nagsasabing ito'y komedya lamang. Huwag masyadong seryosohin ha. Sa X, may mga nagsabi na ang mga DDS ay masyadong pikon at hindi marunong tumanggap ng biro. Pero sa kabilang banda ha, mga taga-suporta ni Duterte ay galit na galit. Sabi ng isang netizen, Vice Ganda was once a Duterte supporter. Talaga? At ngayon, ginagawa niyang katawa-tawa ang isang dating pangulo na hinahangaan ng bayan. Anong mas mabigat? Ang karapatan ni Vice na magbiro o ang respeto sa isang dating leader na may malaking ambag sa bayan? Alam nyo mga kawok, parang pagkain lang yan ha. Kapag sobrang maalat ang biro, masakit sa puso. Lalo na kung high blood ka na, no? Pero seryoso, kailangan nating suriin ito ng maayos. Kaya't mag-subscribe na mga kababayan para hindi kayo mamiss sa susunod nating pagsusuri. Ngayon, pag-uusapan natin ang International Criminal Court o ICC. Ano ba itong ICC na ito? Para sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Dubai at Singapore. Simple lang, ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na humahawak ng mga kaso tulad ng war crimes, genocide at crimes against humanity. Pero mga kawok, hindi ito parang korte sa Pilipinas na kailangan mo ng 2 ID para makapasok. Ang ICC ay may layunin, pero may mga kontrobersiya rin ha. Noong 2018, umatras ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng administrasyon ni Duterte
Bakit? Dahil sinisiyasat nila ang ICC ang kanyang war on drugs na sinasabing nagdulot ng libo-libong pagkamatay. Ang mga kritiko ng ICC ay nagsasabing ito ay isang anyo ng neo-colonialism na ginagamit ng mga kanluraning bansa para makialam sa mga bansang tulad natin. Sa X may mga nagsabi pa na nga ang mga ICC ay pinapakialamanan ni Pangulong Marcos Jr. para siraan si Duterte. Pero mga kababayan, tignan natin ang kabilang panig. Ang mga sumusuporta sa ICC ay nagsasabing ito ay para sa hustisya, para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa war on drugs. No? Sa isang resolusyon mula sa UP Diliman, hinikayat ang ICC na ituloy ang kaso laban kay Duterte. Kaya tanong, hustisya ba ito o political vendetta? Mga kawok sa mga nasa Davao, Cebu at London, anong tingin ninyo? Hustisya ba ang hinintay natin o kailangan nating protektahan ng soberenya ng Pilipinas? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong at Sydney. Mga kababayan, pag-usapan natin si Rodrigo Roa Duterte, ang PRRD na minahal, kinatatakutan at hinintay ng maraming Pilipino. Mula 2016 hanggang 2022, siyang Pangulo na nagbigay ng build na nagdala ng mga tulay, kalsada at infrastruktura mula Quezon City hanggang Zamboanga. Pero ang pinaka-kontrobersyal niyang ambag, ang war on drugs. Para sa mga taga-suporta ni PRRD, siya ang bayani na naglinis ng kalsada laban sa droga. Sa Davao City, kilala siya bilang The Punisher na nagbigay ng disiplina. Pero para sa mga kritiko, ang kanyang pamamaraan ay masyadong marahas na nagdulot ng libo-libong pagkamatay na sinisiyasat na ngayon ng ICC. Ano ang totoo? Okay ayon sa Philippine National Police, mahigit 6,000 ang napatay sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Pero ang mga NGO tulad ng Human Rights Watch ay nagsasabing maaaring umabot ito sa 20,000 o higit pa. Ang tanong mga kawok, was it worth it? O masyado bang mataas ang presyo ng disiplina? Sa mga nasa Toronto, Dubai at Makati, anong mas mahalaga? Seguridad o karapatang pangtao? I-like ang video kung pro-Duterte kayo at i-comment kung pro-ICC. Let's make this global conversation mga kawok. Balik tayo kay Vice Ganda Ang tanong, may responsibilidad ba ang mga komedyante na tulad niya sa kanilang mga biro? Si Vice ay kilala sa kanyang matatalas na punchline. Pero kapag ang biro ay tumama sa isang sensitibong issue tulad ng ICC at Duterte, ano ang epekto nito sa publiko? Sa isang banda ang komedyante ay isang paraan para iwasan ang stress. Sa kanyang talumpati sa MMFF 2024, sinabi ni Vice na ang kanyang mga pelikula ay para sa masang Pilipino na gustong tumawa kahit mahirap ang buhay. Pero sa kabilang banda, ang mga biro tungkol sa ICC ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng mga DDS at ang mga kritiko ni Duterte. Isang araw habang nanonood ako ng It's Showtime sa isang sari-sari store sa Caloocan, narinig ko ang dalawang tindera na nagtatalo. Sabi ng isa, grabe si Vice, ang tapang magbiro tungkol kay Duterte. Sabi naman ng isa, wag ganyan, respeto naman kay PRRD. Nakakawok, ito ang tunay na Pilipinas, isang bansang nahati sa pagitan ng tawa at galit. Kaya't itanong, bakit dapat bang maging mas maingat si Vice Ganda o tama bang gamitin ang komedya para hamunin ang mga makapangyarihan sa mga nasa Singapore, London at Cebu? I-share ninyo ang inyong mga opinion sa comment section Okay mga kababayan, sa huli, ano ang hinintay natin? Hustisya mula sa ICC, pagpapatawad para kay PRRD o mas magandang komedya mula kay Vice Ganda? Sa totoo lang, ang hinintay natin ay isang bansang may pagkakaisa, hustisya at respeto mula Quezon City hanggang Abu Dhabi. Pero paano natin ito makakamit? Una, kailangan natin makinig sa isa't isa. Hindi sapat na magbiro lang o magmalaki ng achievements. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga institusyon tulad ng ICC. Tunay ba ito para sa hustisya o bahagi ng mas malaking agenda? At pangatlo,
kailangan nating suportahan ng mga platform tulad ng #WalkWithLan na nagbibigay ng espasyo para sa malalim na usapan. Mga kababayan, sa gitna ng mga biro ni Vice Ganda ng mga kaso sa ICC at ang pamana ni PRRD, isang bagay ang malinaw. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng pag-asa pero puno rin ng hamon. Si Vice Ganda sa kanyang paraan ay nagbibigay ng tawa. Si PRRD sa kanyang paraan ay nagbibigay ng disiplina. At ang ICC, well, ito ang hinintay natin para makita kung saan tayo patungo. Kaya sa mga nasa Davao, Toronto, Dubai at sa lahat ng sulok ng mundo, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button ha, i-like, i-share at magpadala ng super thanks para sa inyo ito mga kawok. Target natin ang 100,000 subscribers kaya tulungan ninyo akong maabot yan. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang isa pang mainit na issue na siguradong magpapainit ng inyong dugo. Pero sa ngayon, keep walking with Lan at patuloy tayong maghahanap ng katotohanan. Salamat at magkita-kita ulit tayo.